Tila booking na nga si General Torres sa mga kasalanang ginawa nito kay former President Rodrigo Duterte. Ito nga ay matapos malaman ng kinauukulan na peking warrant of arrest ang prinisinta nito sa Senate hearing. Ayon pa sa balita, naawa na din umano ang ICC sa kalagayan ngayon ni Rodrigo Duterte dahil sa napakarami nitong karamdaman at nais na daw ng mga ito na ibalik si Digong sa Pilipinas. Narito panoorin ang video pahayag ni Senator Amy Marcos at Cheese Escudero. September 2022, ang ating Pangulo ay nagsabi, ICC will only take action when the country is no longer functioning and has no judiciary. So 26 January 2023, ang ICC nag-umpisa na naman ang investigasyon sa drug war. And then the appeals chamber rejected the suspension nung Marso. And then, July 5 ng 2023, ipinagtatanggol ni VP Sara yung confidential fund ng DepEd at ng OVP. Yung ICC Chamber delivered its judgment 18 July 2023. Pero, inulit na naman ni Presidente Bongbong 24 November ng 2023 na simple lang ang isyung yan, hindi naman siguro tama na ang tagalabas ang mag-iimbestiga dito sa atin. So yun ang nangyari, ano? Tapos gusto natin maintindihan yung konteksto ng mga pangyayari. At nung 15 December 2023, andyan na yung sulat kay VP Sara na the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of our withdrawal is very much in question, and I am certain that you and all of my cabinet will echo my views. Sabi rin niya, for the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Noong 28 January 2024, kauna-unahang maisog rally, at binanatan ni former President ang ating Pangulo Bongbong. Noong 29 January, kick-off rally ng Bagong Pilipinas, pero kasabay din ang candlelight prayer rally ni Presidente Duterte. 30 January 2024, eto na yung unang hearing ko sa PI, People's Initiative, February 2 sa Davao, 13 dito na naman February sa Senado. And 20 February, si Pangulo ay nagsabi, I don't approve or deny it, but you know, the ICC haven't done anything illegal. Ito yung tinutukoy ni Secretary Boying na pagbabago. Once they do, we will do something about it, but we are an open country. 19-2024 June, VP resigns as DepEd Secretary. 20 July, maisog, rally liwasan. 16 August, first Quadcom in Bacolor, Pampanga. 22 September 2024, VP Sara says, hindi naman kasi kami talaga nag-uusap. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ayun na. And then 12 October 2024, sabi ni PBBM, I don't know anymore. I'm a little dismayed to hear she doesn't think we are friends. 11 November 2024, nag-attend si former President Duterte ng 11th Quadcom hearing. 13 November 2024, E.S. Bersamin said local authorities would consider cooperating with the Interpol if the ICC seeks the intervention of the International Anti-Crime Body. 14 November 2024, nung nakaraang taon, ang sabi ng ating Pangulo, if that's the wish of Duterte, we will not block the ICC. We will not just cooperate. 28 November, first bicameral conference tungkol sa 2025 GAA. And the 2nd of December 2024, first formal impeachment case against VP Sara. 11 December, second bicam. 18 December, ang privilege speech ko at sumunod yung mga kaso. And 19 December, third impeachment complaint.
13 January 2025, itong taon na ito, INC Peace Rally in Manila. And 24 January, itong taon na to, Secretary of Justice Remulla said, the Marcos administration will sit down with the ICC and discuss certain areas of cooperation in the latter's investigation. He also said, cooperation with an international tribunal is permissible, noting that ICC representatives have already been going in and out of the country without us raising anything. So may admission po ron, and 28 January 2025, may mga declare the 2025 national budget unconstitutional. Nung 5 February nitong taong to, impeachment of VP Sara was approved in the House of Representatives. 10 February, the ICC prosecutor applied for an arrest warrant against former President Duterte. 22 February, People's Indignation Rally Mandaue, Cebu. 7 March, the warrant of arrest against the former president was issued as secret by the ICC chamber. 10 March, 2 PNP memos regarding the deployment of personnel and augmentation of PNP personnel to PRO 11. 11 March, the warrant of arrest was reclassified as public this time by ICC. 3:04 a.m., the Philippine Center on Transnational Crimes received an ICC request for the arrest and extradition of former President Duterte. At 9:20, he arrived at NAIA Terminal 3 from Hong Kong and was arrested at the Jet Bridge by DOJ, Interpol, and PNP, with his Miranda rights postponed at his request. He then was taken to Villamor, where he was housed in Maharlika Hall with his family and some legal advisors. By 11 a.m., Malacanang confirmed his arrest, while his daughter Kitty live-streamed the event. By 11:03, Duterte was flown out of the country on a chartered flight to Dubai and Rotterdam, Netherlands, as President Marcos held a press briefing on the arrest. 12 March 2025, DOJ Prosecutor General Fadulion issued a certification, bago po to, nahanap lang namin to, that President Duterte was arrested on 12 March 2025, approximately 11:44 a.m. May problema ako sa datos nito kasi bakit 1 day later? The custodial state has determined to deliver Rodrigo Roa Duterte to the ICC in accordance with Article 59.4 of the Rome Statute. And in accordance with Article 59.7, the arrested individual shall be transported to The Hague and placed in the custody of the International Criminal Court. 13 March, during an interview with Pinky Webb, Interior Secretary John Vic Remulla revealed that Duterte's arrest was a group effort involving National Security Advisor Año, Defense Secretary Teodoro, the President, with Año playing a key intelligence role in monitoring Duterte's travel. On 20 March, we had the hearing here in the Senate. The highlights of the hearing were the denial of Año of any involvement in the arrest, and John Vic, SILG Remulla denied planning and said that the group effort pertained only to chismis. PCTC said the Interpol issued a diffusion, not a red notice, and Justice Secretary Remulla claimed that ICC has jurisdiction over individuals and crimes, despite the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute, because international humanitarian law is already customary law. Of course, we are all aware that this is not applicable, being solely limited to war crimes. In the meantime, PNP General claimed that in expediting President Duterte's turnover to the ICC, he was trying to comply with the time period set forth in Article 125 of the Revised Penal Code, which applies only to warrantless arrest. A 24 Oras report revealed that Philippine authorities had planned Duterte's arrest since January under Oplan Tugis by the PNP CIDG
and that Duterte sought asylum in China, but this was later denied by all parties. On the same day, DILG Secretary Remulla denied involvement in the arrest, stating he was unaware of any core group behind it and only learned of the Interpol red notice on the day of Duterte's detention. So as far as the investigation goes, this is the timeline, and we're happy to share it with you. In the meantime, I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former President after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed, inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor, Anyo, was already tracking the former president's camp before the arrest. Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former president in Villamor Air Base, contrary to RA 7438.
Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, during the public hearing of March 20, here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadulyon stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. To recall, DOJ spokesperson Clavano released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadulyon, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on, when such stance became untenable, decided to ditch Article 59 and the Rome Statute altogether and pursued another theory, extrajudicial rendition, and invoked RA 9851, particularly Article 17. Yun lang po. So those are the three findings right now. As we speak, we are not certain if we will continue at magkakaroon pa ng ikalawang pagdinig pagkat yun nga, kinakailangan na meron tayong matitindi, magagaling at malaman ng mga testigo. So nagbubuo pa kami kung sakali at kung hindi, pag-aaralan na lamang natin ang nabunyag nung nakaraang linggo. Yes? Ma'am, in-raise niyo po doon sa timeline ninyo yung events ng pagkaka-arrest ni former President Duterte. And lumalabas po kasi doon sa timeline ninyo, nag-iba yung tono ng administrasyon as the relationship between the two political families soured. Is that an accurate conclusion? You'll have to derive that conclusion. I'm just offering you the timeline. Pero ipinagtapat naman ni Secretary Boying Remulla na talagang nagbago. Tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. So ma'am, hindi masabi na may direct causality between the souring of relations and the change in the law? Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig. Itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand, nagbago rin talaga. Ma'am, now that you finished or that you have your preliminary report, ano po yung nakikita yung legislation or are you planning a resolution for the Senate to take a certain stand? Ano po yung dulo nitong investigation? Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa
Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 ng narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso, or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganon na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na ko-convict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Ito bang initial findings ninyo naging basis para kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas na 2 political rally ng alyansa ay hindi na kayo na-mention ng Pangulo Bongbong Marcos Jr.? Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Oo, wala, matagal na yon. Oo. So sa tingin niyo, minasama ng Pangulo yung pagkandak niyo pa ng hearing tungkol sa nangyaring pag-alis? Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sino nagalit? Po. So yung ma'am na parang nasira ang relasyon niyo ng Presidente because of that? Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Oo. Nakikita ko lang pag public events. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Nasabi niyo kaya nagkandak ng hearing kasi nga lumalalim na yung divisiveness sa Yes. bansa. Pero dun sa naging result ng inyong hearing, sa tingin niyo mas lumalim pa instead na ma-address? Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung 3 na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya.
At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Ma'am, sino yung sinasabi niyo parang nagalit yata sa inyo nung meeting? Is it President Marcos? Yes. And you confirm this by, or you just feel it because you're his sister? Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Nandain nila 3 kwarto tayo, di ba? Tapos, akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo, yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi naalanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Ma'am, hindi, sa Cavite and Laguna ka lang ma'am hindi binanggit. Sa Tacloban ma'am nabanggit pa. Nabanggit pa. Ganon. Mali. O di, So ma'am, a-attend po pala sa Tacloban? nabanggit pa po. Ay, ganun. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Ma'am, yung hindi pagbanggit ng Pangulo sa inyo last Mm. campaigns Cavite Laguna, you take it as mukhang masama loob sa inyo. Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to Talagang ipaglalaban ko yan Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi 11 na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. May offer bang PDP laban, ma'am, para i-adapt kayo? Ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin kinakarir namin to Naduling-duling na nga kami kagabi Just in case open kayo, ma'am, kung sakaling i-adapt kayo ng PDP laban. Alam niyo maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, mula sa poll, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, dun sa lawag, syempre, yung anak ko nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako, ganun. Tapos may mga kaibigan, pumupunta. Noon pa naman hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako doon. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata, ewan ko, saan ko ba hindi masyadong pinuntahan. Pero wala nakikipag-usap right now sa inyo, ma'am, para mag-offer na. Wala naman. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Mambalik ko lang po kay former President Duterte. Is it your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that what happened was extraordinary rendition? Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko 3 pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na i-aresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ma'am, hindi totoong biglaan, pinagplanuhan siya. Yun ang inyong conclusion, pinagplanuhan. At tinitignan pa namin yung dates kung kailan nag-umpisa kasi walang kaliwanagan. At paiba-iba nga yung version.
May lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang, yung DOJ, kung bakit ganun. Tapos na ang lahat, tsaka lang pala natanggap ng DOJ. Ma'am, kasi yun yung claim ni Vice President Sara na it was an extraordinary rendition. So, ma'am, ano yung nakikita yung grounds for it to be considered as extraordinary? Wala pa kami dun eh. Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang to. Tinitignan ko pa lang dahil ang taas pala ng interest di ko akalain na ganun kadaming manunood. Tanong ko lang po ayaw niya bang manalo? Bakit niyo kakala sa administration at this point? Talaga, Oo nga, sabi nga, suicide bomber nga daw ako eh. parang lagi nilang pinagmamalaki yung kanilang machinery. So why do this now? Because it's more important to me. May bagay na mas mahalaga sa politika. May bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? Pero hindi yung indication na mas matimbang ang mga Duterte kaysa Marcos. Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to eh. Ibang usapan na to kung ano-ano nang dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano lang matitira sa atin? Pati yung mamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng dahig. Ma'am, sabi ni Senate President Escudero, hindi daw na-compromise yung sovereignty ng bansa dun sa pag-arrest at pag-surrender kay Digong sa ICC. Kasi sabi niya, under existing laws, yung daw mga akusado ng crimes against humanity ay pwede talaga ireklamo sa ICC. And then, Pilipino at hindi dayuhan yung nag-file ng kaso sa ICC. And then, wala pa rin daw kaso dito si Duterte. So, walang local court ang naagawan ng jurisdiction dun sa pag-surrender kay Duterte sa ICC. Wala rito si Senate President Cheese, hindi ako makikipagdebate na wala siya. Ba't naninindigan kayo na na-compromise yung sovereignty? Yes, very clearly. Sorry, sabi niyo, may mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. So, you're willing na matalo dahil sa pakikipaglaban niyo dito sa ICC arresting Pangulo? Hindi naman ako matatalo. May kandidato bang matatalo? Siyempre, lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. But you admit, ma'am, or do you feel na naapektuhan yung kandidatura niyo dahil sa Baliktad yata. Ramdam ko baliktad. Kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro-Duterte, hindi naman sasabihin na anti-Marcos, na nagalit sa pangyayari. And you feel that will help your candidacy, ma'am? Hindi ako nag-imbestiga para mangampanya, para sumikat. Labis-labis na nga yung sikat namin. Yung apelyido ko nakakasindak eh. So, ma'am, you will not make it part of your campaign messaging or magiging campaign issue niyo po itong arrest? Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. So, may nakikita na po ba kayo so far kung sino yung dapat managot and anong violation? Yun nga ang tinatanong ng lahat, sino daw kakasuhan. At yun pa ang inaalam natin. Kaya nga, maraming nagsasabi, bitin, dapat magka-second hearing. Sabi ko, basta makaproduce tayo ng testigo. Kasi kung hindi naman malaman at makatotohanan, ano naman uusapan natin. Maraming lihim. Ang maliwanag, malabo. Yun talaga, napakaliwanag sa lahat na ito. Maraming kinukuble, maraming pinagtatakpan, maraming hindi totoo, at marami tayong dapat siya sa atin. But sa ganung level, ma'am, ng usapin, paano po yun? Cabinet Secretary level po ba yung dapat managot? Ano po yung Hindi ko alam. Tulad ninyo, alam ko lang ang rineport ko, at sa ngayon, hindi po maliwanag talaga. Ang daming loose ends, ang daming butas, ang daming malabo. Ano pa pong lalaman yun ng second hearing po? If you get witnesses, then what will
Well, unang-una, magkaliwanagan dun sa sinasabi na international law, hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado. Kinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, ang dating mga mambabatas. Hindi ko alam, or else yung mga expert din sa international law. Pagkatapos nun, yung iba pa. Maraming nagsusulat di ba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang lahat may panig. Iniiwasan natin yon hanggat kaya. Pagkatapos noon, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung mga OFW, gusto malaman kung talagang maipagtatanggol ba natin sila. Eto na nga, dito sa Pilipinas, paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa. Kayang-kaya silang kunin. At saka yung mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Paano ba? Tapos, yun nga, sino mananagot? Maraming tanong pa rin talaga. Ma'am, nung na-elect si Bongbong as president, sabi niyo, ito yung chance to redeem yung pangalan ng mga Marcos. Considering dito sa issue sa pagka-aresto kay dating Pangulo, mariredeem pa ba? O sa tingin niyo nalagay sa Well, nanghihinayang ako, hindi lamang para sa pamilya namin, kundi para sa ating kasaysayan, no? Kasi nagumpisa sa amin nung EDSA, pagkatapos noon, 'di ba, nakulong din si Presidente ERAP, si Presidente GMA, nahinto lang kay Presidente Duterte. Eto na naman, naaresto na naman. Umpisa na naman ba natin itong siklo ng paghihiganti, ng balikan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan. Parang ako'y naaawa sa Pilipinas. Kung ganito na lang tayo, paano pa tayo uunlad? But you're still hoping na matapos ni Bongbong Marcos yung kanyang term ng maayos. Siyempre, oo. Pero ang dami ng problema talaga. Pero yung banatan na sinasabi niyo, di ba nagsimula yung banat galing sa dating presidente kasi started yung nasa timeline din yun na sinimulan niyang banatan si Pangulong Bongbong Marcos. Tignan natin ang maigi kasi naaalala ko, andito ba yung kodigo? Meron rin kasi nag-umpisa yung kay VP Sara. Kasi nag-umpisa yung kay VP Sara noong July 2023. Hindi ako abogado ni VP ha, pero tinitignan ko lang yung date, nandyan sa timeline. Can we please go to 5 July 2023? Ayun. Parang nag-umpisa, doon nag-umpisa sa July, nung humarap sa Kongreso. At yung confidential fund na dinidikdik, uminit ng September, October, ayun. At parang tulad ng sino mang ama, nagalit na siguro si Presidente Duterte. At nung 28 January 2024, ayun na. Nagwawala na siya sa Davao. Matignan ninyo yung mga date na, kaya nga ako naglagay ng timeline, sabi nga nila, dapat yung timeline, yung mga legal lang. Pero hindi natin maiiwasan na may kinalaman to sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Ma'am, honestly, Yung ating timeline ang magsasabi kung sino talaga ang nauna. Tulungan na lang ninyo ako na dagdagan pa to, i-fill in the blanks at buuhin. Yes. do you fear na yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, posibleng mangyari din sa pamilya nyo na ma-ICC din kayo once you're not in power anymore? Kasi nangyari sa dating presidente. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. Hindi naman siguro, andyan pa rin ang ating mga husgado, magagaling ang ating huwes at abogado. Bakit naman tayo nauwi sa ganito? At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. So you fear, you worry na baka mangyari din sa inyo, ma'am. Pag hindi na Pangulo yung kapatid niyo. I think it's speculative. Fear is hard to express at this point. Ma'am, si JPE may warning doon sa mga OFWs na kung daw makikinig doon sa panawagang zero remittance kasi pwede daw yung Congress i-cancel or suspend yung mga tax exemption o tax incentives na binibigay sa kanila. Nakita ko nga maintang ulo nila kay Johnny. At ako,
nararamdaman ko ang paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ikalawa, kung ano ang magagawa natin para sa mga OFW natin na napipinsala o di kaya na paghahatulan doon sa ibang bansa. Pero yung paghihiganti na babanatan mo rin ng tax, ng yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang benepisyo, wag naman, wala namang ganunan, pambihira naman. Sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin, sila pa ang uupakan natin. Hindi naman yata tama yun. But you're hoping na sana wag nilang gawin yun kasi ang maapektuhan, hindi lang yung family nila, kundi economy natin. Well, naintindihan ko sila to what extent na talagang gagawin nila, hindi ko alam. Pero malaking tulong sila sa ating ekonomiya. Sila talaga nagpapalutang na napakaraming pamilya rito, lalong-lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. So against kayo doon sa possibility na isuspend yung mga incentives nila? Wag naman. Walang ganyanan. Oo. Baka mainta ulo. Ma'am, sabi po ninyo, meron pa pong next hearing malamang. Hindi ko pa sure kasi nga nagbubunga kami ng testigo. Kung sakali, agad-agad sasabihan ko kayo. Pero ma'am, kung magkaroon, do you expect na mag-cooperate or may mahuhugot pa kayo from the executive side particularly? Hindi ko nga alam kasi marami nga nagsasabi, nagalit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman anti-administration. Inimbita ko nga, puro gobyerno. Halos wala ng testigo yung kabila. Kung hindi pa nag-video call si VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya't yun nga, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. May binanggit kayo ma'am na 5 forthcoming warrant. Oo, ang balita, di ba, yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si Senator Bato, Albayalde, di ba? Yung, Leonardo Danao, sino isa? Kalimutan ko. Albayalde ba? Hindi, 5 eh. Oo, Leonardo Mata Danao. O, tama, 5. And then Bato, oo. Ang alam ko, 5. 5 nandun sa warrant. Pero chismis lang yun, hindi pa lumalabas. Kaya hindi ako mag-group effort base sa chismis. So you're hoping din na wag silang manaw kagaya ng nangyari kay former President? Isa pa yon, yun nga ang isang dahilan na si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok sa hearing at kung sakali may second hearing. Sabi ko, hindi pa sure. At abala ang lahat kung ito ang nangyari sa dating Pangulo, anong mangyayari sa mga kapulisan at sa pangkaraniwang tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant. Kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa kundi tuloy-tuloy. Ma'am, do you agree with opinions, for example, ni Senator Bongo na medyo late na yung hearing kasi nandun na nga si former President dun sa Netherlands, too late to hear daw po? Well, sinagot ko na rin yan. Naintindihan ko naman si Senator Bongo. Malapit na malapit siya sa ating Pangulo at matindi ang kanyang dinadamdam. Ano? Pero para sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan wag susuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo, maiuwi si Presidente Duterte. Isa po sa mga nakikita niyo pwedeng maging result ng hearing or goal niya is para maipauwi si former President? Well, para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre, yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Pero ano po yung nakikita niyong way na magagawa po
po nung Senate Committee on Foreign Relations or ng Senado para mangyari yun kung mapauwi siya? Hindi ako yung abogado niya eh. So, ang nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatan pang tao ba na ibigay, lahat yun. At kung kinakailangan, papaltan ba natin ang sistema ng ICC, Interpol, ng Philippine Transnational Crime, at saka nung RA 9851, yung extradition treaty na pagkaluma sinulat pa ng tatay ko. Maraming batas kasi na palibot dyan eh. Ma'am, bukas na yung 80th birthday ni PRRD. Do you have any message sa dating Pangulo? Well, syempre, happy birthday. Matindi rin yung umabot sa 80 years old. At sana makauwi na siya. At higit sa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. 80 anyos na. Hindi, biro lang. Wala lang. Kasi di ba ako nagpasa ng bill na yon, kaya nagbibiro ako, oh, pwede na pala ito. No. Wala. Sabi naman ni Presidente Duterte, wag na kayo pupunta rito eh. Kung hindi rin nyo balak ako samahan sa loob ng selda, wag na. At hindi rin tayo magkikita. Meron po bang sense of urgency dun sa findings ng Committee on Foreign Relations given na meron nga pong baka sumunod pa na warrant para kung ano man po yung nangyari dun sa situation ni former President Duterte, hindi mangyari sa kanya? Tama. May urgency talaga kasi alam nga natin may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to. Ma'am, do you think yung ICC nagamit as a political tool against the enemies of the administration? Naku, mahirap pa mag-conclude ng ganon. Pero kayo na ang humatol. Pero yung mga cases, sir, na-i-file yun, ma'am, na-i-file yun during the time pa ni Duterte. Sorry? Yung mga sinauna, yung timeline nga, ang aga nag-umpisa, di ba? 2017, 2018, kulang pa nga yan. Kasi hinaba-haba niyan eh. Kulang pa nga eh. Nag-umpisa tayo 2019 na, withdrawal from the ICC. Actually, mas maaga pa yan eh. Kasi, di ba, nag-umpisa sa preliminary investigations at yung pagbabala nila na pupunta sila rito. Ma'am, may chance pa ba na magkaayos kayo ng Pangulo? Lagi naman akong nandito, lagi naman akong manang, hindi naman ako nagbabago kailanman. At mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan. At maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. But you're saddened. You're saddened. Of course, it's not the ideal situation at all. Pero ko lang, bali ang stand nyo is independent na kayo, hindi naman kayo opposition. Hindi naman siguro. Independent lang, mahirap pumanig eh. Nung umpisa pa lamang ng eleksyon, no, nung October pa lang, sinabi ko na maging independent ako. May partido ako kasi NP ako, pero ayokong pumanig sa isang grupo laban sa kabilang grupo. May masamang pakiramdam ako siguro nung October pa na mauuwi ito sa Bardagulan. Hindi ko maalam na mauuwi sa ano bang tawag dyan, sa pagtangay ng isang dating Pangulo sa ibang bansa. Mas malala ang nangyari kesa sa inaakala ko. So, ano yung nagiging yung direction ng bansa under the leadership of your brother? Kinakabahan ako kasi ang tao hirap, ang tataas ng presyo, hindi natin natututukan at imbes na yung problema ng mamayan ang pinag-aabalahan, nauuwi tayo sa sobrang daming politika yata. Ba't ba tayo nagkaganito? Kasi dinami-dami ng issues, ng gasolina, dami-daming problema. Bakit tayo napunta sa toxic politics ulit? Ma'am, kinakabahan kayo na napupunta sa ibang direksyon, maling direksyon. Hindi panatag ang kalooban ng taong bayan. Maliwanag yun. Maraming hindi
Kalalabas lang ng World Happiness Index, di ba? Andun eh. Andun sa World Happiness Index, di ba? Na dapat happy yung tao, kayang kumain, lahat ng basic services na ibibigay, walang corruption, at naniniwala sila sa mga kapwa nila, naninindigan sila para sa kanilang gobyerno. Marami doon kulang sa atin. Ma'am, thank you. Ma'am, pahingi kami ng Oo nga eh. Okay lang kasi palagay ko sila rin nahihirapan. Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na 11 lang, tapos hindi na binabanggit yung pangalan ko, para wag nang nag-aalanganin. Mas klaro, di ba? Alam mo naman ako, in your face. Hindi ko nga alam kung paano ako naging politiko, masyado akong prangka. Okay kayo kung may palit sa inyo si Kiko Pangilinan sa alyansa? May mga ganun din pala bakante. Oo nga, nakita ko nga, pero ang alam ko, yung alam din ninyo, yung nabasa ninyo, yun din lang ang nabasa ko, yung Kiko Bam, pinagpalit sa amin ni Camille. Yun ang nabasa ko, hindi ko alam kung totoo o hindi, pero maraming haka-haka. Baka yun naman, oh. Kung meron na kayong napag-usapan ni Hong Camille na baka Wala. Actually, I saw her dad yesterday. Wala namang binanggit. Tinatanong ko, may direktiba ba ang NP? Sabi nila, wala. Yung NP kasi, chill kasi na, kwan yun eh, na partido. Hindi masyadong nakikialam. So, hindi pa kami nag-uusap ni Camille. Pero ang sabi sa dyaryo, sumipot daw si Camille doon sa meeting ng 24 ba yun? Oo, di ba? Sabi doon sa interview na pumunta daw si Camille. Wala kayong communication with the Villar family. Kasi tinatanong ko kung may direktiba, hindi, sabi niya, yung paniniwala mo, yung paninindigan mo, ganun naman kasi sa NP. Kasi iba-iba rin yung mga lokal, marami kaming lokal marami kaming congressman, mayor, governor. Iba-iba naman yung kanilang stand, kaya hindi masyadong pinapakialaman. Hindi ICC naman ang manguhuli sa kanya, lokal na kapulisan ang manguhuli sa kanya. Pero, sir, you would dissuade or discourage him from doing that, yung plano niyang magtago at hindi magpapagod? Desisyon niya yan at kung sakasakali, hindi ito ang unang pagkakataong mangyayari yan. Nandito na rin kayo, kung maalala nyo, nung naganap yan sa isang incumbent din na senador sa katauhan ni Senator Ping Lacson, kung saan humigit kumulang 14 na buwan siya nagtago hanggat hindi pa lumalabas yung resulta ng kanyang kaso sa Korte Suprema para ika nga ma-exhaust niya yung kanyang legal remedy sa Korte. At sa dulo nga, kinatigan siya ng Korte Suprema, in-strike down, kung maalala niyo yung warrant of arrest, at nung in-strike down yon, doon lamang siya muling lumabas at nagpakita. Ano yan, sir? Hindi nyo siya i-discourage? Kung ako ang tatanungin mo, ako mismo hindi ko gagawin yon. Subalit desisyon niya yon. Ika nga. Nabasa ko yung mga interview ni Senate President Enrile noong mga panahong yon. Kaugnay niyan. Ayon sa kanya, yan ay desisyon ng kada individual, lalo na kung sa palagay niya o sa pakiramdam niya ay hindi pa niya nakakamit ang hustisya at hindi pa niya nauubos lahat ng legal remedies na available sa kanya dito mismo sa Pilipinas. Lalo na't kung sa'y nabiyahe na, ika nga, sa ibang bansa, mababaliwala lahat yun. Kasi sinabi po ni Sen. Bato din na he's considering na mas mahabang stay sa Senate. And ang sabi po niya, hindi niya naman daw po siguro siya papalayasin. Sir, Ayokong mag-speculate kung gaano kahaba yon, pero tanging pwede kong pagbatayan ay yung mga nagdaang karanasan ng Senado kaugnay sa mga miyembro nito na may mga kasong kinaharap. Ang pinakamatagal na sa kasaysayan ng Senado ay kulang-kulang 1 buwan nung dito na malagi si Senator Trillanes. Ang pinakamatagal din namang pagtatago, ika nga, ng isang senador ay si Senator Lacson na tumagal naman, hindi sa Senado, sa labas, na nagtagal din naman ng, kung aking naalalang tama, ay 14 na buwan na siya'y nagtago sa ibang bansa.
At kung gusto nyo humingi ng detalye, si Senator Padilla na lang yung tanungin mo dahil siya yung gumanap yata ng Senator Lacson nung ginawa ng pelikula yung kaganapang yon. Di siya, sir, ituturing na parang reflective sa Senate as an institution na mayroong senador na natatakot. Hindi naman, dahil iba't ibang sitwasyon at bago noon, hindi pa nangyari yan. Pagkatapos noon, hindi pa naman din nangyayari yan. Tayo nag-engage lamang sa speculation sa ngayon. Sir, despite yung pronouncements po ni Senator Bato na yun nga, meron siyang kinoconsider na magtago, hindi naman po i-refuse ng Senate yung pagsisik niya ng record. Hindi para sa akin na hulaan kung ano ang kanyang gagawin kasi dahil pabago-bago din yung kanyang posisyon habang dumadaloy ang araw. Marahil pag kami nagkausap, kung yan ay nangyari na talaga, doon na lamang natin haharapin yan. Hindi lamang bilang Senate President, bilang isang institusyon din na kinabibilangan niya. Imbes na maghulaan tayo kung anong gagawin niya at kung anong mangyayari. Antabayanan na lamang natin kung talagang magaganap yon o hindi. Pero yung stand ng Senate, sir, hanggang lumabas lang yung decision ng SC dun sa petition niya. Yun yung mga naging karanasan ng Senado sa nagdaang panahon. Ika nga, kinausap na yung mga miyembro nung na-exhaust na nila yung kanilang legal remedies na wala nang pwede o inaantay pa kaugnay niyan kung kaya't marapat ay harapin na. Yan yung mga ginawa ng Senado noon at wala akong nakikita ding dahilan na hindi rin yan ang gagawin ng Senado kung sakasakali. Dahil yun ang naging tradisyon, practice at kagawian, ika nga, ng Senado. Although it's speculative again, what if the decision of SC rules against Senator Bato? Again, that is speculative. At kung lumabas, wala pa namang kasong inihain si Senator Bato kaugnay sa aktual na warrant na i-issue laban sa kanya. So ayoko mag-speculate pa tungkol doon. Yung inihain niyang kaso sa ngalan niya at ni Pangulong Duterte, pero mas akma yun sa kaso at nangyari kay Pangulong Duterte at hindi ko sakasakali sa kanya pa yon. Hindi pa muli matapos niyang i-anunsyo yung bago niyang posibleng gawin. Hindi pa muli. Last week may hinuling vlogger sa Cebu who admitted to posting yung mga fake or disinformation against President Marcos. Tapos kahapon din may paalala si Enrile regarding sa paggamit ng social media, mga social media influencers. And now we have may debate na rin tungkol dun sa kailangan magpasa ng batas regarding fake news. Wala akong nalalamang pending na measure sa Senado kaugnay sa bagay na yan at tinalakay na sa plenaryo. Kung meron man ay nasa komite pa lamang yan. Iisa ang magiging giya namin. Maliwanag at klaro ang nakasaad sa Saligang Batas, Article 3, Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Nor shall anyone be... ang kaugnayan ng bagay na ito, hindi dapat magpasa ng batas ng Kongreso na tataliwas dito. So ang magandang timbangan o susi at tulay sa anumang batas na ipapasa kaugnayan ng fake news, hindi dapat ito tumawid dun sa paglalapastangan sa karapatan ng ating mga kababayan na malayang makapagsalita kaugnay sa kanilang nararamdaman at nasa isip. Totoo man yun o hindi. Dahil pakiramdam at opinion yun eh. Iba yung nagsasaad ka ng pawang kasinungalingan at pinapasa mo bilang katotohanan. Magkaiba yun. Sir, how do you balance that constitutional rights dun sa alarming spread ng mga misinformation and disinformation sa social media? Yung mga intentional talaga. Well, truthfulness will always be the test. Again, hindi unlimited ang kapangyarihan ng isang taong magsalita, pero hindi rin tayo dapat gumawa ng anumang bagay na magko-constitute ng tinatawag nating prior restraint o isang bagay na maaari magbigay ng takot para pumigil sa ating mga kababayan na ilahad kung anong nasa sa isip at nasa sa puso nila. Ibahin din natin marahil yung purveyors of fake news talaga. Ano bang ibig sabihin ng news? Balita. Pinapasa mo bilang katotohanan. Tingnan mo na lamang ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Hindi ba merong news, yung headline? Merong opinion, editorial. Kaugnay ng opinion at editorial, walang tama at walang maling opinion.
Opinion mo yun eh. Karapatan mong sabihin kung ano yung opinion at nasa sa isip mo. At hindi mo naman sinasabing ito ang totoo, ito ang opinion ko. Malaya at malawak ang kalayaan ni naman magsaad ng kanyang opinion. Pero ang sino mang nagsasabi bilang katotohanan ng isang bagay, yun siguro ang pwedeng tingnan at pag-aralan na pwedeng malimitahan. Hindi yung pagsasaad ng nasa isip at nasa puso ng ating mga kababayan bilang opinion lamang nila. Should the government control the use of social media through legislation? Sinubukan na yan ng ibang bansa at nahirapan sila. Para sa akin, alam nyo, sino mang mahilig sa social media, sino mang mahilig sa iba't ibang social media platforms ay naging biktima na rin ng fake news. Sa lahat ng tao, pinakamapanuri ang mahilig sa social media at mag-social media. At hindi rin naman siguro gano'n na rin kadali para sila'y madala o mabola ng anumang kasinungalingang makikita nila sa iba't ibang social media platforms dahil mapanuri na sa paniniwala ko ang isip at kaisipan ng sambayan ng Pilipino kaugnay sa fake news o klarong mga pagkakamali o maling mga balita kaugnay sa mga nangyayari sa ating mga opisyal o mga individual na kaibigan natin o kakilala. Sir, your thoughts po dun sa naging hearing last week on former President Duterte's arrest? Ano kaugnay nun? Yung parang assessment, sir, napanood niyo po, nag-monitor po ba kayo? Bahagya, oo. Can you ask a specific question? Ito na lang, sir, can you confirm po na yung palas ay nag-request po sa inyo, nag-invoke po ng executive privilege in a letter to you and Senator Marcos? Sumulat sa akin, sumulat din kay chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, na ipinukol ni Senator Marcos. Kung maalala nyo, ito ay bugso na naging desisyon ng Korte Suprema noong mga nagdaang panahon kaugnay sa EO 464 na pinasa ni dating Pangulong Arroyo. Tutol ako na iakyat sa Korte Suprema yan dahil ayoko mabigyan sana ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbaba ng masamang desisyon. Pero pinagpilit yan ng mga kasamahan ko noon at ang resulta nga, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. If I remember correctly, the Executive Secretary in behalf of the President. Sir, kiniusap niyo po si Senator Marcos regarding that letter? Hindi na, inalam ko na lamang sa pamamagitan ng kanyang legislative chief of staff kung natanggap na nga ba niya yung liham na yon. At natanggap nga niya, kaya nga nung in-invoke ni Secretary Boying Remulla yon, ay hindi naman nilabanan o nakipagdebate pa si Senator Marcos kaugnay nung pag-invoke na yon. Sir, patanong lang po ito. Patanong lang pala, hindi. Ito po, phone-in question from kay Mean po, Los Baños. May umuugong daw po na pinakiusapan daw ni SP Cheese, si Senator Amy, na wag na ituloy yung hearing ng Thursday about ICC. Hindi totoo yun. Confirm lang daw po kung totoo. Hindi totoo yun. Ayoko na sana magkomentaryo sa chismis, pero sige na. Dahil absent si Mean. Hindi at hindi kami nagkausap. Kaugnay niyan. Sa katunayan, winelcome nga ng palasyo yung pagdinig, hindi ba? Bilang pagkakataon para maipaliwanag nila yung kanilang posisyon at mailabas ang ilang mga paglilinaw. Kabilang na ang mga sumusunod. Halimbawa, na walang kasong isinampa laban kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Na yung warrant of arrest ay pinakita at hindi totoong walang kopya ng warrant. Bagaman hindi yan required ng rules of court, ginawa pa rin dahil sa kahilingan ng nasasakdal o ng inaresto. Pero sir, agree kayo dun, sir, na cover talaga na executive privilege yung supposedly information. Alin doon? Kasi Which one? so yung conversation between the president and cabinet members regarding the arrest of the former president. Nagkaroon nga ba ng conversation, medyo naguluhan ako doon sa napakinggan ko, ewan ko kung naliwanagan kayo doon,
Dahil yung mga interview na sumunod noon, nagkaroon ng pag-uusap, pero yung sa hearing, ang sabi, walang pag-uusap. Ang pag-uusap lang daw ay kaugnay dun sa joke. Dun sa chismis. So, anong aagrihan ko doon? Kung nag-usap lang sila tungkol sa chismis, anong kailangan o dapat sabihin doon? Pero dun sa hearing, naging forthright ba sila? I mean, naibigay ba yung detalye na naliwanagan ba kayo o nalaguan nyo dun sa legality or illegality ng arrest? Pinresenta yung warrant. Merong warrant of arrest. Ang posisyon ng pamahalaan ay bagaman yung bansa ay hindi covered, yung mga individual na may warrant of arrest ay covered. Bagaman hindi tayo bahagi ng ICC, sumunod tayo sa hiniling ng Interpol at gaya ng sinabi ko kanina, at wala daw kasong isinampa dito. Tulad ng binanggit ko sa inyo nung una. Iba siguro ang sitwasyon kung may kaso dito, dinidinig ng husgado sa Pilipinas, tapos dinala natin sa ibang bansa yung akusado dito para husgahan siya ng dayuhan at hindi ng kapwa natin Pilipino. Pero walang kasong pending dito eh. By contrast, tingnan mo naman yung kaso ni Congressman Teves. Andito yung kaso. Hinihikayat natin ang Timor-Leste na dalhin dito yung akusado para harapin niya yung kaso dito sa Pilipinas sa harap ng mga Pilipinong hukom. Yun ang pagkakaiba marahil ng dalawang yon. Sa kaso ni Congressman Teves, may pending case dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang naglakas loob maghain ng kaso dito at walang pending na kaso dito sa Pilipinas para sabihin may pagkakataong mahusgan siya ng kapwa niya Pilipino. SP, yung sa hearing ng din po SNI, Hmm. sabi ng Philippine Center on Transnational Crime, yung pag-aresto daw po kay former President Duterte, batay daw po sa red diffusion at hindi sa isang red notice. Sa pagkakaalam ko, ang diffusion order at red notice ay pareho. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa ay confidential ang diffusion at hindi confidential ang red notice kung saan pinapublish ang isang red notice sa lahat ng miyembro ng Interpol. Hindi para sa akin na sagutin nyo na nag-issue ay Interpol. Sinasabi ko lang yung pagkakaalam kong pagkakaiba nung dalawang yon. Opo. Sir, Ang epekto'y pareho sa pagkakaunawa at intindi ko. Pero yung isa ay confidential, yung isa ay nilalagay nila sa internet, sa website nila. opo. Sir, yung, di ba, bago mag-hearing si Senator Amy, medyo appropriate ba yung term, apprehensive ka that it might fuel further the already tense situation. After the hearing po, yung bang inaalala natin nangyari or mas naging effective? Hindi ako apprehensive. Ang sinabi ko kung naalala ko ay sana magdulot ito ng paglilinaw sa issue at hindi magdumagdag pa sa hidwaang nagaganap at sa init at tensyon dito sa ating bansa. Sa pananaw at palagay ko naman ay hindi nakadagdag dahil nga may mga paglilinaw na ibigay ang magkabilang panig kaugnay sa bagay na ito at nakapagsalita. Yung mga ahensya na inimbitahan ni Senator Marcos na may buong laya. So, mas nalinawan, sir, yung situation? Or Para sa akin, dahil maraming mga katanungang nasagot, tinigil na nga lang yung hearing, di ba? At sa ngayon, wala pa naman yatang pangalawang hearing na ini-schedule. So tila naging sapat yung unang pagdinig at wala namang matinding pangailangan para sa isa pang pagdinig kaagad-agad. Sir, sabi po ni Sen. Amy, she plans to hold another hearing. Parang ang kailangan lang daw po makahanap ng mga international law experts which nahihirapan na humanap ng resources. Nasa sa kanya yun. May buong laya si Senator Marcos magpatawag ng isa pang hearing at kumuha din ng resource person. Ang problema mo ay may kaso na kasing pending. So, siyempre, anumang resource person na kunin mo, abogado, international law expert na kunin mo, meron ng posisyon na kakatigan, pabor man o kontra sa naganap o nangyari. SP, yun lang sa executive privilege na yun. So, how was it, worded, sir? I mean, paano siya hindi yung, o in-impart sa inyo yung request for executive privilege? They simply cited the Supreme Court decision that held executive privilege to be validly invoked by the executive branch. But again, the position I took was not as a reason for them not to attend, and they all attended, and I thank them for attending, but to be invoked whenever a question is asked that would tend
to divulge any conversations with the President himself. And that was exactly what happened in the hearing. So, pwedeng i-share niyo yung letter? Pati yung reply. Hindi ako nag-reply. Hindi naman kailangan i-reply dahil natanggap ko yung sulat that same morning. Ang FYI lang. Pwedeng i-share niyo. Parang FYI lang naman yun. Kasi nasa Supreme Court decision naman yun eh. Pwede niyo kami bigyan ng copy. Tatanungin ko, baka pwede ba yun? Pwede sir, public document. Parang hindi naman yan. Wala. May nakalagay po na hihingi daw po sila ng mga set of questions. Pwede po ba yun? Hinihiling yon kaugnay ng question hour. Pero hindi naman kasi ito question hour. Ito ay investigation, inquiry in aid of legislation. Hinihiling lamang in advance ang mga questions sa mga kalihim kapag ka question hour ang involved. At yan ay nakalagay sa aming rules, yan ang nakalagay sa saligang batas din. Pero hindi question hour yung nangyari sa pagdinig na isinagawa ni Senator Amy, kaya hindi kinakailangan magsumite ng mga questions beforehand. So, may silang yung letter, sir. So, may silang yung letter. If I remember, 1 page lang. Sir, hindi naman strange or first time lang nangyari na merong ganitong letter from the palace? Hindi. Nandito na ako sa Senado nung sinulat ni dating Pangulong Arroyo ang EO 464 na nag-apply sa lahat. Mas malala pa nga yun. Yun ang ginamit nilang dahilan para hindi magpunta sa anumang pagdinig ng Senado ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Ito ay invocation lamang kung sakasakaling kinakailangan. At sang-ayon ako sa ganong klaseng invocation ng executive privilege. Ulitin ko, hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag ka pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaaring magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Sir, ano po yung nakikita niyong pwedeng ma-achieve ng hearing on ICC in terms of ano po ba, laws? Hindi ko alam. Na kay Senator Amy Marcos siguro yan. Para makapagpalabas ng panukalang batas kaugnay niyan. Pero kung ang tatanungin mo si Senator Go, tila sa pananaw niya ay tama ba yung pagkakaintindi ko? Too late the hero. Yung pagdinig. So, magkakaiba ng pananaw ang tingin ng ilang mga miyembro ng Senado dyan. Pero para sa akin, hindi ko pagdududahan na posibleng at hindi malayo sa katotohanan may panukalang batas na lumabas mula sa pagdinig na ito. Lalo na, meron tayong sariling international humanitarian law na pinasa dito sa Senado noong 2009. No, ako ang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Yes, RG. Problema kasi dito sa invocation nila ng EO 464 or na executive privilege, some days before, merong isang cabinet secretary who gave what appears to be a tell-all interview. And then ngayon, nung hearing, ginamit yung EO 464 para hindi na mag-elaborate doon sa interview na yon. Kasi nga, pina-follow up nung hearing kung ano man yung napag-usapan dun sa interview na yon. So parang, isn't that, nagmumukhang parang may tinatago sila. Ika nga nung kanyang kapatid na hindi mo pinangalanan. May karapatan ng isang tao magbago ang isip at may kalayaan ng bawat isang magbago ang isip at marahil nagbago ang isip nila kaugnay sa paglalahad ng dagdag pang impormasyon. At may mga katanungan din ngang hindi na rin nasundan. Dahil sa kabila ng paglalahad na yun, halimbawa, na itinanggi ng isang cabinet member na ilang upuan lang ang pagitan, ay hindi na natanong din kung alin ba talaga ang totoo. So, na dapat lesson learned dito ng cabinet members. Kasi ganyan po pag-usap. Muna ang pag-usap. Lalo na pag conversation ng presidente. Hindi para sa akin na pagsabihan sila, pero nung nagsimula ako sa politika o sa larangan ng serbisyo publiko noong 1998, hindi naman sa may tinatago, pero palaging less talk, less mistake. And then, sir, si Vice President sabi doon sa virtual appearance niya sa hearing, pinuna niya yung kawalan daw ng action at AFP when his father was being arrested. What do you make of that? At saka, how do you look at Secretary Teodoro's response? Sabi niya, support sila sa PNP. Alam mo, hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa, ito'y patuloy sa pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila
na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang iso, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apila niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman o lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. At bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Ulitin ko, marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Nakampihan marahil sila o magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. Tsaka sir, pinoint out din na yung Villamor Airways where the president was arrested ay military facility. Parang, Well, ulitin ko, tila pilit nilang dinadamay ang sandatahang lakas sa iba't ibang issue na hindi naman dapat talaga at wala namang issue. Dahil facility man yan ng police, facility man yan ng sundalo, facility man yan ng executive branch o ng kongreso, ang law enforcement operation ay law enforcement operation pa rin. so, yun nga parang gusto nilang sumali ang AFP. So, pero kayo sir, saan ba dapat tumayo ang AFP sa sitwasyon? Hindi dapat mangampi ang AFP kanino man. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng commander-in-chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. At sana, tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sandatahang lakas dahil hindi natin gusto na sila'y manghimasok kada na lamang may hindi pagkakaunawaan ang mga politiko sa ating bansa. Hindi nila trabahong maging referee sa anumang issue political sa ating bansa. Sir, meron information po na nung after the arrest of the president, dumami yung fake news na especially yung mga negative against the administration. Do you have the same observation and what can you say about it? Normal siguro dahil siyempre maraming nalungkot, maraming nagalit, maraming nainis, nakapanalig, kakampi ng pamilya Duterte. Rason para maglabas sila ng kanilang hinanaing at sama ng loob. Pero hindi pa rin lisensya yun para sa akin na gumawa ng mga inventong kwentong pinapasa nila bilang katotohanan. Ulitin ko, hiwalayin natin ang opinyon sa pagpepedel, pagpapalabas na impormasyon na sinasabi nilang totoong balita o totoong nangyari. Sir, mga more than 10 days after the arrest, parang humupa na ba yung mga tawag doon, yung mga maiinit na pinupost sa media as compared doon at ngayon? Wala kasi sa timeline ko yung mga yun eh. Ang timeline ko, showbiz, hindi politika kaya hindi ko nararamdaman kung humuhupa nga ba o hindi. Palibasa kayo, ang timeline kasi ninyo ay puro yung mga kaganapan sa politika. So hindi ko nararamdaman kung lumalala ba o humuhupa nga ba. Ikaw naman, ang trabaho ko na nga politika, pati ba naman pag nasa bahay ako at gumagawa ng ibang mga relaxing na bagay, ayan pa rin. Dapat di na, di ba? Pero sir, as a leader, di ba dapat parang ina-assess natin whether, di ba, pati mga yung economy, but it might be affected because of yung ingay sa ganitong mga... Alam mo, sa tingin ko, ang ating ekonomiya ay soundproof na kaugnay sa ingay politika. Kung matitingnan nyo ilan sa mga basic economic indicators, hindi naman tila ito naapektuhan ng ingay ng politika. Mapa-impeachment man o itong kay dating Pangulong Duterte. Halimbawa, bumaba ang inflation natin ng mula 2.9 to 2.1% month on month. Di ba? Bumaba na rin ang presyo ng bigas, bagaman hindi pa sa level na gusto natin. Ang unemployment natin ay pinakamababa sa mga nagdaang taon at ang employment rate natin ay isa sa pinakamataas din kumpara sa nagdaang 4-5 taon. Ang collection rate ng BIR nasa 16.7%, pinakamataas sa nagdaang mahigit 2 dekada. At malapit na tayo mabigyan ng A, yung inaasam-asam natin, at tayo nasa A- at BBB+ rating na ng ilan sa mga rating agencies. Sana ito'y magpatuloy at patunayan talaga na ating ekonomiya na soundproof na ang ating ekonomiya, hindi apektado ng ingay politika. Sir, kailangan ba bang gumawa ng batas para maging yun ang pagkakalat ng fake news? Meron kasi bill, sir, si Senator Jicoy, ina-add yung fake
Alam po ninyo, ang libel ay isang krimen na pinaparusahan ang pagsisinungaling. That's why in libel, proof of the truth is a defense. Di ba? Inakusahan kita ng libel, pinatunayan mo totoo yung sinabi mo, absuelto ka sa kaso. Libel is one of such cases kung saan pinaparusahan ang pagsisinungaling laban sa kapwa mo. Kaya lang kinonsiderang paninirang puri yun, ika nga, kaya libel ang tawag. So marahil sa advent ng social media, maaring idagdag yon, pero ang mungkahi ko lang dapat specific talaga, specified, at klaro yung ating pinaparusahan. Dahil ulitin ko, maliwanag ang sinasaad ng ating saligang batas, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Again, you may not agree with what I am saying, but I will always defend to the death your right to say it. Basta't opinion yung sinasabi mo at hindi mo binebenta, nilalako bilang katotohanan tungkol sa isang bagay, tao o kaganapan. Sir, meron po bang batas that can compel yung mga social media platforms to divulge? Halimbawa, ito, this is identified na as a troll account na puro fake news talaga yung nilalabas niya. Na sabihin mo kung sino yung nagbabankroll, sino yung may-ari ng account. Sa ngayon, wala. Pero siguro at the first instance, dapat yung nag-ooperate, nagpapatakbo ng platform, ang gumawa niyan. Dahil hindi ba, ilan sa mga platforms na alam natin, tinatanggal na, wini-weed out na yung tinatawag nating bots o yung mga artificially generated account at wala naman talagang activity na parang isang tao. Bagaman sa AI ngayon, kaya nang gawin ng bot yung ginagawa ng ordinaryong tao. Nagko-comment na rin siya, may mga nila-like na rin siya. So, habulan ng teknolohiya yan sa magkabilang platform. But at the end of the day, that is why we are also adjusting sa social media, hindi ba? Hindi lamang simpleng like ang binibilang. Binibilang yung engagement kasi yun ang totoong tao. Hindi yung bilang lang ng like, na baka naman bot na yun at hindi naman totoong tao talaga. I think technology will sooner or later catch up with developments in this regard. Para sa gayon, totoong tao na palagi makikita natin sa social media, hindi tulad ngayon. Kaya di ba maraming mga apps just to test if you're human or not? Di ba bago ka makapasok, bago ka makalaro, bago ka i-recognize? Unti-unti naman ang ginagawa yon. Unti-unti nang humahabol tayo pero hindi pa nakakahabol. Sir, di ba alarming yung ginagawa ng NBI and other law enforcement units na inahanap, inaaresto yung mga nagpapakalat ng fake news against President Marcos and the administration, pero hindi yung mga similarly na mga manipulated social media posts against the Duterte Cap o iba pang politiko? Depende kasi kung sino nagrereklamo. Again, the NBI can do things motu proprio, but it also usually acts based on complaints. Kadalasan na nagrereklamo, hindi ba, ay yung mga paninira laban sa pamahalan. At yung mga naninira sa pamahalan na ginagantihan ng paninira, nananahimik at hindi naman nagrereklamo na. So kung may nagreklamo sa kabilang banda, dapat with equal fervor, imbestigahan din ng NBI yan. With one caution sa NBI, hindi ito dapat at bilang judge, bilang huwes, ang ating dating huwes, ang ating NBI director, alam at nalalaman niya ang limitasyon na tinatawag nating prior restraint. Ano man ang ginagawa niya sa law enforcement side, should not and should never cross the line and constitute prior restraint. Kung saan, mangangamba na mismo ang ordinaryong Pilipino na magsalita at magbigay ng opinyon at hindi na lang magbibigay ng opinyon dahil sa takot na dinudulot ng kanilang ginagawa. Buwang paniniwala ko naintindihan yan ng ating NBI Director bilang miyembro ng Philippine Bar at bilang dating huwes. Meron pa ako. Mm. Very juicy. Recently may mga blind items sa mga senador. Bothered ba kayo dun? Hindi kasama yan sa type. Pero kasi di ba, how do you look at that? Pwede ba itong, well, it may or may not be true, pero hindi ba to parang attack din sa Senate? Use ng China?
Hindi. Para sa akin, ilang beses nang nangyari sa akin din yan nung panahon na congressman ako, kahit nung governor ako, kahit nung nagsisimula pala akong congressman noong 1998. Bahagi yan marahil ng init sa politika na kinabibilangan na rin namin. At hindi para sa akin na seryosohin yan o gawan pa ng hakbang kaugnay ng mga lumalabas na chismis, nakakasira man o nakakaganda sa parte at panig ng Senado. At hindi naman ito tinutukoy ang trabaho ng mga miyembro ng Senado. Kung hindi di umano, personal na buhay, di umano uli ng ilang miyembro. Sir, pa-specify. Ano? Hindi porkit cheese ang pangalan ko, tatanungin niyo na ako tungkol sa chismis. At hindi porkit cheese ang pangalan ko, chismoso na ako. Hindi, ang tagal ko nang sagot sa ganyan yan. Okay? Yes. Pero paano dapat i-handle sa senators pag may ganyan? Kasi pag lahat kayo sasuko, Individual at personal to. At hindi dapat sagutin bilang isang institusyon para sa akin. Hindi naman ito inaapektuhan o tinutukoy yung trabaho namin bilang mga miyembro ng Senado at bilang isang institusyon. Lilipas din yan. Yes, ma'am. Sir, what's your stand sa PUV modernization program? Kasi meron din transport strike ngayon yung My position has not changed hanggat hindi pa napeperpekto na isasaayos ng pamahalaan yung sistema, lalo na yung aspeto ng financing. Kaugnay sa PUV modernization, hindi ito dapat i-require muna sa lahat dahil hindi nila kakayanin. Yung taas at laki ng presyo ng modernong jeep, kahit na malinis pa yan, sa oras na ito. Dapat kasi sana inuuna yung financing para kayanin hindi lamang ng tsuper, hindi lamang ng operator, pero lalo na ng mananakay. Pero sir, di ba every year pinaglalaanan yun ng pondo sa Congress yung PUV modernization? Plus parang ang tagal-tagal na. Every year pinaglalaanan ng pondo pero sa kabuuan, kung tama ang pagkakaalala ko, 14 na bilyon pa lamang sa kabuuan ang nailalaan. Ang kailangan para mabigyan ng subsidiya na 400,000, kung tama din ang pagkakaalala ko, ang kada jeep operator at super ay 42 billion pesos. So malayo pa tayo dun sa perang kailangan para talaga matustusan yung subsidy na kinakailangan para sa kasalukuyang mga namamasadang jeep. sa lifetime ba natin matutupad pa yung PUV modernization? Basta ayusin yung financing side. Nandyan ang Land Bank, nandyan ang DBP, ang daming pera. Bakit hindi gamitin para ipahiram sa kanila at concessional rates? Bakit hindi pag-aangin yung proseso ng pag-ipapahiram? Para sa gayon ay talagang matuloy na ito at magawa na ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman po pwede na ang halaga ng isang modernong jeep ay nasa kulang-kulang 3 milyon, tapos ang subsidiya mo ay nasa 200 to 400,000 lamang. Saan naman kukunin ng operator o ng tsuper yung pambayad nun? Lalo na, hindi naman sila pinapayagan ng LTFRB magtaas ng pamasahe, depende sa laki ng babayaran nila dun sa modernong jeep. Kahit nga yung transport routes, hindi pa tapos ng LTFRB na aprubahan sa buong Pilipinas. So, paano natin mako-compute yung tamang pamasahe na dapat singilin na makakabawi yung mga inobligan natin bumili na moderno, malinis, pero mahal na mga jeep? Yes, madam. May apila po yung Malacanang. Umuwi na si Vito Sara dito kasi meron pa siyang trabaho bilang Vice President. Pero sabi po niya wala siyang intention na umuwi agad kasi tutulong siya mag-repatriate o mag-distress Filipinos. Pero sabi po na hindi niya yung gawain, yun ay trabaho na DFA at DMW. Tama po ba yung kahilingan ng palasyo na umuwi na siya para sa kung sino man yung iba yung trabaho? Kahilingan ng palasyo yan o ni Yusek Claire? Yes. Hindi, tinatanong lang kita. Hindi ko alam. Dahil hindi ko pa naman narinig ang Pangulo magsalita kaugnay sa bagay na yan. Hindi na miyembro ng gabinete si VP Sara, so ang kanyang trabahong ginagampanan ay bilang ikalawang Pangulo.
hindi bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos. At kung tatanungin mo ako kung anong trabaho ng isang ikalawang Pangulo, na walang hinahawakang cabinet portfolio, hindi ko rin kayang sagutin. Dahil sang-ayon sa ating sistema, ang pangunahing trabaho ng ikalawang Pangulo ay magsumikap, mag-aral at maging handa kung sakasakaling may mangyayari sa Pangulo. Pero walang nakasaad na mga bagay na specific na kailangan gawin ang ikalawang Pangulo. Maliban na nga lang kung meron siyang cabinet position na hindi niya pwedeng iwanan at dapat gampanan. Pwede ba yun sa parang duplication of duty? Alin? Duplication of Anong ibig sabihin mong duplication of duties? yung sinasabi niya kasi, Bibigyan kita ng halimbawa. In parliamentary governments in different countries, ang trabaho ng oposisyon ay magtayo ng shadow government. Meron silang hindi man secretary, expert on labor, hindi man secretary, expert in interior, local government, in defense, in the economy, para kung sakasakaling magkapalitan sa kanilang parliament, handa sila to govern. So, ganun din marahil tayo dito. Ang pangunahing trabaho para sa akin ay ikalawang Pangulo ay maging handa kung sakasakaling sa panawagan ng panahon ay kinakailangan niyang pumalit o humalinhin sa Pangulo kung anumang kadahilanan. Yun para sa akin ang pangunahing trabaho niya. Para sa akin, kung ano man ang makakadagdag tulong sa sino mang kababayan natin, hindi kawalan yun. sir, hindi ba yung alibay na lang just to remain in Netherlands? Malapit sa kanyang tatay. Hindi ko naman din siya masisisi dahil kung ako din naman ay may mahal sa buhay na nakapit sa ibang bansa, syempre gusto ko rin nandun ako hanggat may kapalit ako. Sa ngayon, wala pa yatang visa yung kanyang mga kamag-anak o kapatid para samahan naman yung kanyang tatay doon. At syempre, ang limitasyon nun, kung hanggang kailan lamang tatagal yung visa na binigay sa kanya ng Shenzhen o ng Netherlands government para manatili siya doon. Sir, do you share the observation of Frenny na nung hinuli yung chief of staff ni VP, medyo emotional siya? But when her father was arrested, parang nakalmado. Mas gusto mo bang emotional siya palagi o mas gusto mong kalmado siya? Ne, mas gusto ko naman siguro na kalmado siya kesa emotional siya at nangigilaiti sa galit. Dahil hindi nakakadagdag o nakakatulong yon na mabawasan ang ingay at bangayan sa ating bansa. Malayong mas gusto ko yung kanyang reaksyon. Nitong mga nagdaang linggo kaugnay ng pagkakahuli at pagkakapit ng kanyang ama. Maybe she learned the lesson nung naging emotional siya doon sa dati. Marahil, nasa sayo na yun. Wala rin sa timeline ko yun. So yung soldier, Alin? Nandun ka pa rin talaga? sir, yung recusal na Wala pa. Pagpunta ko doon, sunod, iyaing na lang kita. sama ka. So yung recusal ng Solicitor General, at what do you make of now? Tapos na yung issue yun, di ba? Nag-recuse yung buong tanggapan ng Office of the Solicitor General, pumalit na sa kanya ang Department of Justice, di ba? At nagsabi na rin ng Pangulo na nananatiling na kay Solgen Maynard Guevara ang kanyang kumpiyansa na manatili sa pwesto. So I guess that's an open and shut case insofar as that issue is concerned. Pero yung dinala niya yung buong soldier, hindi yung sarili niya lang, yung buong soldier yung pinag-recuse. Kasi naman, paano magkakaroon ng hiwalay na opinion ng Solgen sa sino mang mas mababa sa kanya sa Office of the Solicitor General? Nagpahayag na siya ng kanyang posisyon at paninindigan kaugnay sa isyong yan. Magiging kapanipaniwala ba yun kung yung kanyang deputy ay magkakaroon ng iba ng pananaw? Samantalang nung binahagi niya yung posisyon na yun, dala niya yung buong Office of the Solicitor General. Pero sir, okay lang ba yun na basta-basta siya, hindi, masasabi siya na hindi niya i-represented? Wala bang rules and Tiyak ko, nagkausap naman siguro sila, kaya nga nananatili pa rin ang kumpiyansa ng Pangulo sa kanya. Dahil kung hindi, at kung walang abiso yun, marahil iba ang kinalabasan. Would that not weaken the case of
I don't think so. Because ang pagkakaroon niya ng ibang pananaw na ayaw niyang baliktarin, na nauna niya nang sinabi, ay hindi naman makakaapekto sa anumang magiging posisyon ng pamahalaan, lalo na dun sa legal theory ng DOJ na bindings on individuals ang ICC, bagaman hindi na tayo miyembro nun, at bagaman hindi yan binding sa bansa, binding yan sa mga individual dito sa bansa. SK, your reaction lang po sa binalaan po ni Vice President Sara Duterte ng ama niya na maaari siyang matulad kay Benigno Aquino kung ipipilit niyang bumalik sa Pilipinas. SK, ano masabi? I don't want to comment on any speculation dahil yung pagbabalik pa lang malaking question na yun dahil sinabi rin niya sa parehong interview, hindi ba? Na hindi na makakabalik. Tapos biglang babalaan niya na kung bumalik. Ayoko magkomentaryo sa nagbabaliktarang mga opinyon kaugnay sa bagay na yan. Hintayin ko na lamang kung talagang magaganap yan. In short, how can she say that she warned her dad that if he comes back, this might happen when she herself is saying that he will not be able to come back anymore?